Jaguars POV. Papa! Papa! Nagulat ako na makitang isang batang sumalubong sa akin papasok ko sa isang fast food at nang tuluyan itong makalapit at magpang-abot ang mga mata namin ay nakaramdam ako ng bulta-bultahing hindi maipaliwanag ni emosyon sa puso ko. Hindi ko magawang ialis ang mga mata sa muka ng inosenteng bata na alam kong napakapamilyar sa akin at nakita ko na noon. Shit, it's because I saw my old self to him. When I was a kid, just like his age, na hanggang ngayon ay nakatago pang larawan kong yun sa wallet ko. Who is he? Bakit ako nakakaramdam ng ganito sa batang ito? My mind shouted, I want to touch and caress this kid's face. At mas lalong nagwalang damdamin ko ng tarantang lumapit ang ina ng bata. It's Marie. Of all woman ay siya pa talaga. Kaya mas lalo lang namuhay ang kuryosidad ko. I can't even blink habang nakatutok ang mga mata sa mag-ina. Ni hindi ko na halos marinig ang sinasabi ni Marie dahil sa pagwawala ng damdamin ko. Para lang ako nanunumbalik sa realidad nang mabilisan itong hinilang bata papalabas. I started to panic. Para talagang may mali, hinabol ko mag-ina ngunit dahil sa kumpulan ng tao ay parang bulang naglaho ang mga ito sa paningin ko. Mas lalo lang ako nilukob ng kuryosidad at pagdududa. Bakit ko nararamdaman to? Bakit pakaramdam ko? Sinasadya ng babaeng ilayo sa akin ng bata. Who are they? Sino nga ba talaga siya sa buhay ko? At ang bata na anak niya? Bakit ko yung kamukhang kamukha? Nabuhay ang maraming katanungan noon sa isipan ko. Ang mga pinapahiwatig at sinasabi ni Marie sa akin noon na parang matagal niya na akong kilala. Ang mga taong napagkakamalan ako sa ibang pangalan while they were both mentioned the same place. San Agustin? Shit, ano nangyari? Bakit wala ni isa akong maalala tungkol sa lahat? Napatigil ako nang maramdaman ang pagsakit ng ulo ko and despite of my aching head, ay naglakad ako patungo sa parking area kung nasaan ang sasakyan ko. Balak kong pumunta sa apartment ng babae. Umaasang makakatagpo kami doon. Halos paliparin ko na ang takbo ng sasakyan para makarating kaagad. And when I arrive, pinark ko lang ang sasakyan ko at hindi kaagad lumabas. I am patiently observing and waiting. Kung nag-commute ang mag-ina ay natitiyak kong hindi pa sila nakakarating. Nakumpirma ko naman yon nang mapansin tahimik ang apartment nila. Minsang lumabas ang isang ginang na tita ni Marie para magtapon ng basura kaya alam kong wala itong kasama sa loob. Wala pa ring tigil sa pagkabog ang damdamin ko. At habang naghihintay ay emosyonal akong dinukot ang wallet sa bulsa ko. Napakagat ako sa ibabang labi ko habang naluluhang tinititigan ang aking lumang larawan noong bata pa. He really looked like me. Kamukhang kamukha ko talagang batang yun. Pakiramdam ko talaga may malalim kaming ugnayan. Kaya marahil ganun na lang ang nararamdaman kong awa nung una kami nagkatagpo sa fast food noon ni Marie. Noong natapon ang pagkain nila, nakita ko ng bata noon pa man ngunit sadyang hindi malinaw sa akin ang itsura dahil malayong pagitan namin. Hindi ko napigilan ang pag-agos ng luha sa aking mga mata. Napakahirap isipin, nakakabaliw. Papaano magkamukha kami? Malabo namang nagkataon lang ang lahat dahil ibang-iba ang nararamdaman ng puso ko. Lumipas ang maraming minuto at oras ng pag-aabang, ngunit nadismaya ako nang hindi man lang sila nakitang dumating. Nag-abang ako kasi umaasa akong uuwi sila pero bakit hanggang ngayon wala pa rin? Nasa malalim ako ng pag-iisip kung saan ko sila hahanapin nang mamataan ko ang sasakyan ni Jameson. Kakarating lang nito at ngayon ay nakahinto sa tapat ng apartment ng babae. Hindi ko makontrol ang sarili na makaramdam ng inis lalo pat naisip kong karelasyon ito ni Marie. Bumusina ito kaya lumabas ang tita ni Marie. Saglit na nag-usap ang dalawa at hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin para bumaba ng sasakyan at naglakad patungo sa kinaroroonan ng mga to. Susunduin ko po sila tita tapos dadaanan ka na lang namin dito para tuloy-tuloy ng biyahe natin paalis. Pakihanda na lang po yung mga gamit. Eto eksaktong salaysay ni Jameson na narinig ko bago nagmadaling pumasok sa loob ang tita ni Marie. Parang nanlaki bigla ang tenga ko kasabay ng walang pakundangang pagwawala ng dibdib ko. At bago pa man itutuloy yung mabuksan ng sasakyan niya, para pumasok ay mabilis na akong lumapit. Aalis? Sinong aalis, Jameson? Walang pahintulot na tanong ko dahilan para mapalingon si Jameson sa gawi ko. Kitang-kita kong pagkagulat sa mukha ng lalaki. "What are you doing here, Jaguar?"
Sa tono ng boses pa lang nito na parang naalarma ay alam kong parang may mali na talaga. Just answer my questions. Kuyom ng kamao ko. But I don't want to answer it. Ano bang pakialam mo? At bakit nakikisali ka sa usapan ng ibang tao? It's none of your business. Sarkastikong sagot nito kaya mas lalong nag-alab ang damdamin ko. Isang hakbang lang ang ginawa ko at hindi nakapagpigil na agaran tong kinawelyuhan. You stupid ass. Si Marie bang aalis? Bakit? Bakit siya aalis? Dahil ba may pinagtataguan siya? Singhal ko kay Jameson pero sarkastiko lang itong napangiti kaya mas lalo ako nang galaiti sa galit. What do you think is the right answer of your question? Dahil sa sinabi ni Jameson ay hindi na ako nakapagpigil at buong lakas kong sinuntok ang mukha nito dahilan kaya agaran tong bumulagta sa lupa. Shit you! What's your problem? Sigaw nito. At tinatanong mo pang gago ka? Ikaw ang problema ko, ina. Hindi pa ako kontento't nilapitan to. Akmang susuntokin ko na sana muli ng biglang sumigaw na boses na babae. Diyos ko naman! Jameson! Jaguar! Ano nangyayari? Natatarantang dinaluhan ng tita ni Marie si Jameson na ngayon isa po nito ang dumudugong nguso. Ayos ka lang, Jameson? Nag-aalalang tanong nito sa lalaki habang inaalalayang patayo. Bumaling naman ito sa akin at mababanaag ang galit at pagkagulat sa mga mata nito habang mariing nakatutok. Ikaw, bakit ka naman biglang darating at manununtok? Ano problema mo? Naguguluhan tanong nito. Kaya napahilamos ako ng muka. Wala po akong balak na manggulo, pasensya na po. Nandito ako para kausapin si Marie at ang anak niya. Sadyang niyayabangan lang ako ng kumag na to. Magalang na paliwanag ko kahit na nag-aalburuto ako dahil sa galit kay Jameson. Pansin ko kaagad ang gulat sa mukha ng ginang. Hindi agad ito nakasagot habang nakatitig ng mariin sa akin na waring nag-iisip pa ng malalim. Wala dito ang mag-ina, umalis ka na. Pagtataboy nito kalaunan kaya mas lalong nabuhay ang lakas ng loob ko. Iniiwasan niya po ba ako? Pinagtataguan? Bakit niya po ito ginagawa? At yung bata, yung anak niya, nung nakita ko ng bata kanina, tinawag niya po akong papa. Sino po bang ama ng anak ni Marie? Hindi mapigil ang bulalas ko, wala nang iba pang paligoy-ligoy. Napaawang ang ginang, nalaki pang mga mata nito na halatang gulat na gulat at parang nagpapanik pa. Ano bang pakialam mo sa personal na buhay ng girlfriend ko? Kahit sino pa naman ang ama ng bata, wala na silang pakialam pa. Lalo na't si Casper dahil kaya ko naman silang mahalin at alagaan ng tama. Singit ni Jameson na mas lalong nagpangting sa tenga ko. It's my ghost who told me na para sa akin ang sinasabi nito na kahit hindi niya direktang sabihin ay ramdam na ramdam ko at naapektuhan ako na sobra. Inisang hakbang ko ang pagitan namin ng lalaki. Nagngingit-ngit ako sa galit at gusto ko tong bugbugin at paulan na ng suntok. At kahit may tama na ito ay hindi naman ito umaatras at mukhang hinanda na rin ang sarili para lumaban. Kaso bago pa man kami matuloy ay biglang pumagitna ang tita ni Marie. Tama na, ikaw umuwi ka na. Hindi ka kailangan ni Marie at ni Casper. Gusto nilang mamuhay ng tahimik at malayo sa gulo kaya hayaan mo na sila. Huwag ka namang gugulo. Emosyonal na pahayag ng ginang kaya napatigagal ako. Isa lang ang nauunawaan ko sa mga sinabi niya na kahit hindi niya ako direktahin alam ko nang naunawaan ko na. Alam ko na ako talagang ama ng anak ni Marie. Nang biglang tumunog ang cellphone ni Jameson at kinuha niya ito mula sa bulsa niya ay mabilis ko tong hinablot. Hey, that's mine. Pilit niya itong inaagaw sa akin kaso parang pinagbigyan ako ng pagkakataon nang agaran kong mabasa ang text ni Marie at kung saan sila naghihintay. Nang makuha kong impormasyong kailangan ko, walang pagdadalawang isip kong itinapon ang cellphone ni Jameson sa masukal na damuhan. Gago ka, Jaguar! Galit na sigaw nito at nagmamadaling hinanap ang aparato niya. Diyos ko po, ano bang nangyayari eh? Nahihirapang sambit ng ginang. Kinuha ko ng pagkakataon at mabilis na pumasok sa sasakyan ni Jameson at walang pasabing binuhay ang makina. Agaran ko itong pinaandar ng mabilis at kita ko pa sa side mirror ang paghabol ng lalaki na halatang tarantang-taranta. Kung hindi ba naman siya tanga ay iniwanan lang niya ang susi sa sasakyan. And mine? Buti na lang at dala-dala ko yung akin kaya hindi rin nun magagamit ang sasakyan ko. I'm still thankful na umaayos sa akin ng pagkakataon. Magpapasundo pala ha. Ako ang susundot sisiguraduhin kong hindi nila ako matatakasan hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan. Marie's POV. Nasaan tayo? Itong unang tanong ko sa kanya matapos magising mula sa mahabang pagkakatulog.
Dahil sa labis na katahimikan namin sa biyahe, matapos ang emosyonal na sagutan kanina ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Maging si Casper ay mahimbing at malalim na rin ang tulog. Batangas. Tipid na sagot niya na tutok ang mga mata sa pagmamaneho. Napalunok ako ng mariin habang tinitingnan ang tinatahak naming daan. Sa dami ng punong kahoy ay alam kong malayo na nga kami sa Maynila. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, pero isa lang alam kong sigurado. Kinakabahan ako na sobra, ngunit hindi ko rin maikakaila ang kakaibang galak sa puso ko. Ganun pa man, kailangan ko manatiling formal at kalmado sa harapan niya. Alam kong mapag-uusapan na namin ang lahat tungkol sa nakaraan dahil wala na naman akong takas pa. Ngunit hanggang doon lang din yon. Hindi na ako aasa pang manunumbalik pa kami sa dati kahit na may anak kaming nag-uugnay sa amin. Itinatak ko sa isipan ko na gusto niya lang linawin ang lahat kaya siya makikipag-usap at wala nang iba pang dahilan. Bakit tayo nandito? Bakit dito mo pa kami dinala sa malayo? Seryosong tanong ko habang iniiwas ang mga mata sa kanya. Ayaw ko makitaan niya ako ng anumang kaba at kahinaan. Just making it sure na hindi mo ko matatakasan. But don't worry, you guys are safe with me. Wala kang dapat ikatakot. Mariing wika niya kaya natahimik ako. Fine. Nasisiguro ko naman na wala siyang masamang gagawin. Lalo pat kasama namin si Casper. Hanggang sa huminto siya at bumusina sa tapat ng isang malaking gate. Ilang saglit lang ay bumukas ito at may lumabas na isang may edad na babae. Binuksan ni Jaguar ang bintana ng sasakyan niya at marahang sumilip sa ginang at kinaywayan ito. Manang Sabel, Senyorito Jaguar, abot ngiti na sagot ng ginang habang kumakaway ito pabalik sa kanya. Muli niyang binuhay ang makina ng sasakyan para makapasok na sa loob at maya-maya lang ay huminto na kami pinark niya to. Ako naman ang napasilip sa bintana nang mapansin ng simple ngunit napakagandang rest house. I'll carry him. Dahil sa abalang mga mata, hindi ko na malayan na buksan na pala ni Jaguar ang pintuan ng backseat kung saan kami nakaupo ni Casper at marahan itong kinargang bata kahit hindi naman lang ako nakakasagot. Ramdam kong pangungulila sa mahigpit na pagkakayakap nito sa anak niya. Parang nag-init biglang dibdib ko habang nakatanaw sa mag-ama. Kahit tulog na tulog si Casper, hindi man lang ito nagising at parang komportable pa sa kandungan ng lalaki. Ang lalaking ama niya na kay tagal niyang pinangarap na makasama. Ang lalaking noon pa iniiwasan para lang hindi sila magkatagpo. Ang lalaking pilit kong nilalayo sa kanya ngunit ngayon ay pinagtagpo pa rin sila ng tadhana para magkakilala. At iyon ang hindi ko na kayang kontrolin pa dahil tadhana na mismong gumawa ng paraan para magkakilala at magkasama ang dalawang taong pilit kong pinaglalayo. Nakagat ko ang ibabang labi na maramdaman. Ang nagbabadyang mga luha, naiiyak ako dahil ngayon ko naramdaman na sobra akong na-guilty sa lahat-lahat na akong pumipigil sa kasiyahan ng dalawa dahil sa kaduwagan ko. Na pinapangunahan ako ng takot para sa kaligtasan ng anak ko. Hindi ka ba bababa? Mariing tanong nito sa akin nang hindi ako nakakilos kaagad. Wala akong naging sagot at marahan lang na bumaba at sumunod sa kanila. Naku, senyorito, eto na bang mag-ina mo? Kailan ka pa nag-asawa? Nagagalak na tura ng ginang na nagngangalang Sabel na makalapit kaya hindi ko na mapigilan na pag-init ng pisngi ko. Goodness, mag-asawa? Sa galak na nakikita ko sa mga mata nito ay mukhang ngayon lang nito nakita ulit si Jaguar at mas lalo lang nagwalang puso ko nang umiti ang lalaki na parang natutuwa pa sa tinura ng ginang. Have you cleaned the room, Manang? Eto lang ang sinabi niya at hindi na sinagot ang sunod-sunod na tanong ng ginang. Aba, oo. Pwede mo nang iakyat ang anak mo. Napakagwapong bata. Kamukhang kamukha mo noong kabataan mo. Puring-puring sabi pa nito at kita kong pagkislap sa mga mata ni Jaguar habang mariing nakatutok sa mukha ni Casper na puno ng paghanga. Mas lalo lang na wala akong maidadahilan pa dahil kahit mag-deny pa ako ay may ebidensyang makapagsasabi na parang ang pinagbiyak na bunga ang dalawa. I'll go upstairs. He needs to sleep comfortably. Formal na paalam ng lalaki sa akin na marahan ko lang na ikinatango. Bumaling naman si Manang Sabel sa akin at ubod tamis ako nitong initian. Napakaganda rin naman kasi ng nanay. Gusto mo bang kumain muna, iha? Iinitin ko lang yung sabaw ng tinolang manok na niluto ko kanina. Mabait na alok nito sa akin kaya para hindi naman ito madismaya ay ngumiti ako't marahang tumango.
Sige po manang, tutulungan ko na po kayo. Ani ko ngunit mabilis itong umiling. Hindi na iha, magpahinga ka na lang dyan. Tsak na napagod ka sa mahabang biyahe mo. Tatawagin ko na lang kayo kapag naihanda ko ng lahat. Anito pa bago nakangiting humakbang, papasok sa loob ng kusina. Wala na rin ako nagawa pa at tinignan na lang itong humakbang papaalis. Nang mapag-isa ay napahinga ako ng malalim bago umupo sa isang malapad na couch. Hindi ko mapigilan ang sariling humanga sa kagandahan ng disenyo ng rest house na native modern na kahit mukhang matagal na napapanatili pa rin ang kinang at kagandahan. Napalingon ako nang may tumikim sa bandang likuran ko. Do you want to change? I have clean clothes. Hindi ko pa nagagamit. Mariing tura ni Jaguar habang seryoso nakatitig sa akin ng mga mata. Pansin kong nakapagpalit na rin ito ng suot. Isang sando na kulay puti na bakat ang hulmado niyang muscles at isang khaki shorts naman ang pang-ibaba. Marahan ako napalunok dahil kahit sa simpleng suot lang niya ay napakagwapo niya pa rin. Naalala ko tuloy ang pormahan niyang ganito sa San Agustin. Kaya ako na ang unang nag-iwas ng tingin at baka mawala na naman ako sa sarili dahil sa titig niya. Mamaya na lang siguro. Nautal na sagot ko at hindi ko inaasahan ang pag-upo nito sa tabi ko. It's already 11 p.m. Did he eat? Tulog na tulog kasi siya kaya nag-aalangan akong gisingin. Tanong nito na puno ng concern para kay Casper. Tumangulang ako. Kumain na kami kanina. Tipid na sagot ko lang dahil hindi ko mapigilan ang pagwawala ng dibdib ko. Mabuti naman. Tipid din na sagot nito at biglang dinukot nitong wallet sa loob ng bulsa niya. May kinuha siya at inabot ito sa akin. See it for yourself. Paano mo to papaliwanag? Seryoso at baritonong tugon niya kaya napamaang na lang ako nang mapagmasdan ang larawan na hawak niya. Kamukhang kamukha talaga ito ni Casper. It's me, same age as him. We look like twins, right? Kaya nung makita ko siya sa restaurant kanina, hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. I hope you understand what I'm feeling. Para na ako mababaliw kakaisip sa lahat pero wala man lang akong idea kung bakit at papaano nangyari. Ikaw lang ang makakasagot sa akin and I hope you'll cooperate this time. All I want is the truth. Puno ng pagsusumamon tinig niya kaya hindi ko mapigilan na sariling tignan siya at parang piniga ang puso ko habang nakatitig sa mga mata niya na puno ng maraming katanungan at kagalakan. Napalunok ako ng mariin. Do I have a choice? Makakatakas pa ba ako? Makakapagsinungaling pa ba ako? Just ask me and I'll answer you with all my honesty. Mariing sagot ko kaya kita kong kislap sa mga mata niya. At kahit pakaramdam ko, hindi itong tamang panahong isalaysay sa kanya ang lahat. Wala na akong magagawa pa kung hindi ipagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Walang labis, walang kulang. Saka ko na lang siguro iisipin at gagawa ng paraan ng mangyayari sa hinaharap. Ano ang gagawin ni Marie ngayong wala na siyang takas para ilabas niya ang katotohanan? Magawa kayang ipaglaban ni Jaguar ang mag-ina at panagutan ng pamilyang umaasa sa pagmamahal niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.